Morning po mga kababayan, sir. This is Jamda Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 2, 2025. At tayo ngayon ay pupunta yan sa may Samsung Compound Pag-ibig sa ngayon sa may Selectra Drive, corner ng Pag-ibig na yun, Balintawak, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may new Word Diagnostic Diagnostic Incorporated, Maharlika D. Tuason Avenue, Santa Mesa Heights, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo ng mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao pangalan ng organization, so government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pangong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Grabe to, oh, balasubas. Ayan talaga. Ayos lang yun. Yan talaga ang nagmamaniho sa kalsada. Kailangan talaga yan mas marami ang pagbibigay pasensya talaga. Give and take, ika nga. ng accountability at transparency, magkaroon na ng closure itong kaso na ito at dapat makulong kung sino man ang dapat makulong, tumulong tayong lahat. Ang kung anong pwedeng gawin kasi syempre the public can only do so much at dapat yung gobyerno natin through counterparts sa ibang bansa maging active din. Hindi man kita ng publiko kasi syempre dapat confidential yung mga yan, pero it is with the hope na sana maramdaman natin soonest
possible time na may ginawa din ang gobyerno para makita talaga yan. Ay, matindi po ang Interpol. Huwag niyo pong maliitin yun kasi nga, kumbaga ay nagsanib puwersa. Nag-vote in ang mga kapulisan ng mga bansa na maaaring pagbigay ng lead o clue kung nasaan si Saldico. Partner, asan daw ang muling namataan? Portugal. Portugal. Oh, wow. Buong buhay ko, hindi ako makapapunta dyan sa Portugal. Pero sila all pasyal-pasyal. Diyan na tayo sa may Espanya, malapit lang. Traffic nga lang. May pahapa. Kaya nga, yun, magpa-selfie kayo. Kasi puro po, ang sinasabi nga na, talking shit. Oo, nakita ko siya, ganito, pwede ganire. Pwede tayo magsabi ng ganyan. Kaya lang kailangan natin ng evidence. Kargahan natin ng matibay-tibay na patunayan. Oo, kasi pagka hindi yan matibay, kung yan ay gawa lang, hihina ang kaso natin. Saka parang minsan naiiba sa Marites. Yan, oo. Kumbaga ay glamorized Marites kasi nasa Paris o sa Portugal. Pero, ang ano nga natin dyan, sabi ng Pangulo, pag hindi airtight, baka ma-technical tayo. Kaya dapat, kapag nagbigay po tayo ng informasyon, huwag po nating, ano tawag, baka naman may mga iba na prank. Di ba? Alam mo yun? Para for content. Huwag po ganyan. Napakalaking issue po nito. Napakalaking problema para sa ating bansa. Huwag po kayong gagawa ng kalukuhan pa. At kaugnay niyan, partner, kasi may nag-monitor sa atin kanina ang Office of the Ombudsman pala. Narinig yung talaga ba? interview natin kay Miss Joyce. Makakasama po natin sa ating programa. Agad-agad po si Assistant Ombudsman Nico Clavano. Good morning po, Sir Nico. Si Christian po ito, si Doris. Good morning, sir. Good morning po, Christian, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin. Opo, narinig po ninyo kanina, no, sir, yung interview namin kay alias si Joyce. Ano po ang maaaring gawing hakbang po ng Ombudsman o ng gobyerno po dito po sa development kay dating Congressman Galdi? Opo, maraming salamat po at nakikinig ko ako kanina kay Ma'am Joyce. At natutuwa naman kami dahil ito po yung sinasabi ni Ombudsman na crowdsourcing ng information. Kagaya po ng sa Facebook or kung saan mang social media platform, minsan nagpo-post tayo kung saan masarap kumain, kung saan pwedeng pumunta, at pina-crowdsource po natin sa iba't ibang netizens, no, yung information na yan. Kagaya din dito sa investigation, alam naman po natin yung kalakasan at yung kung gaano kalawak itong social media natin at kung nasan napupunta yung mga OFWs po natin, may Pilipino sa buong mundo. So, natutuwa ko kami na may information po na gano'n na nakakarating sa atin na makakatulong sa investigasyon. Yung kay Ma'am Joyce naman, na sinasabi po niya na may photos at may mga driver po, no, na nagdadrive kay dating Congressman Zaldico. Ito ay napaka-importanting impormasyon dahil ito ay isang lead na pwede naming pursue, no? Ngunit narinig ko po din yung sinasabi ni Ma'am Doris na kailangan po din natin i-verify, no? So, natutuwa po tayo pero siyempre kailangan din natin i-verify yung information na yon. Kaya kung magandang opportunity din ito na manawagan sa mga Pilipino sa buong mundo na kung meron po tayong nalalaman na informasyon tungkol kay former Congressman Zaldico na ngayon ay pwede nating ituring pugante, meron po tayong hotline or meron po tayong pwedeng tawagan na numero, no? Isasend ko po yan sa inyo. Kumanang namin, sir. Opo. Oo. Pero, sir, kapag sinabi ninyong i-vet o i-verify, ano po ang kailangan nilang gawin? Kagaya ng si alias Joyce, may mga litrato daw siya. Pero ang pwede ba natin hanapin ay ang kunyari, may selfie siya para papatunay na talaga nakita niya at ando doon sa lugar na sinasabi niya kung nasaan si Saldico. Opo, yun po talaga. Kasi meron po tayo mga government agencies, kagaya ng CILG or ng NBI, na talagang naghahanap at hindi ko po yan ang information sa intelligence communities po natin. Pero huwag natin kalimutan na yung mga social media netizens po natin ay isang malaking bagay din, isang malaking source ng information na pwede natin pagkukunan ng informasyon. Yung sa intelligence community po kasi, yan,
more or less verified na po yan dahil nanggagaling po talaga yan sa intelligence agencies na trabaho talaga nila maghanap ng impormasyon. Ito naman sa mga netizens natin, kung may impormasyon po sila, dadaan pa po yan sa ating mga government agencies, sa NBI or sa PNP, para tignan ang photo. Basta authentic lang, makita yung date, kung kailan kinuha, kung saan talaga yung kinuha yung picture, ganun po. At kung makita po natin na authentic ang pictures, pwede po natin yan i-pursue. Oo po. Sa ngayon po, kagaya ng istasyon namin ay medyo nakakuha nga po ng lead yung si alias Joyce na isang OFW. Sa panig naman po ng gobyerno, nasaan na po tayo? Mayroon na po ba kayong nakuha din ng mga OFW na maaaring magbigay nga po ng substantial na lead? Meron din po tayo nakukuhang information. Kaya po na-announce ni Secretary John Vic Remulla kahapon na nasa Portugal po si Ginoong Zaldico. No? So, more or less po, credible po yan. Tapos ngayon po, meron po tayong information kay Ma'am Joyce kanina na nandun nga siya. Yun, medyo corroborated na po yung information po na yun. No? At natutuwa po kami na lumalapit po din sila sa inyo dahil siyempre, iba po yung ano natin yung pakay natin sa government agencies. Minsan, hindi masyadong nagtitiwala, lalo na ngayon po, no, at naiintindihan po namin yun. Kaya, ginagamit po natin lahat ng resources, pati na po yung programa nyo, para makakuha din kami ng information. And kami, hindi po talaga kami titigil sa pag-gather ng information hanggat maharap natin si Zaldico sa kasong hinaharap niya po sa Sandigan Bayan. Yun po yung pakay naman ng ombudsman po kasi wala naman po kaming talagang yung law enforcement arm, no? Nag-usig lang po kami ng mga kaso sa korte. Ang gusto lang talaga namin, maiharap namin si Zaldico doon sa Sandigan Bayan. So trabaho po talaga yan ng executive branch sa ilalim ng DILG tsaka ng DOJ. Apo, and sir, mabanggit lang din namin po yung pahayag po ni alias Joyce. Sabi po niya, willing naman daw po siya na ma-connect po sa ating mga authority. Ganyan ba? Ano po yung magiging proseso kaya sakali po, sir? And sakali may iba pang mga Pilipino na gustong tumulong talagang may hawak, ano po ang proseso para makalapit po sa inyong tanggapan or any government agency? Opo, meron Sakali kung maaari po ibubuhos po sa isang Ayan, so na-draft na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is John pa rin, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. Paalam po. Hindi tayo nakapag-play. Alam na natin ang mga kadahilanan kung bakit hindi tayo nakakapag-play. Pero at least naipahabol naman natin yan at nag-play naman tayo bago tayo pumunta doon, habang tayo papunta doon sa ating pick up area. Ayan, so gawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission.